Tunghayan at pakinggan ng ating istorya at manalo. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo na nakatago sa gitna ng mga bukirin ng Pilipinas, may isang mapagmahal at mapagkalingang ina na tinatawag na Inang Elena. Siya ay isang masiyang babae na iginugol ang kanyang buhay sa kanyang dalawang anak, si Ana at si Miguel. "Ma, gutom na ako!" sigaw ni Ana. At agad namang tinakpan ni Miguel ang bunganga ng kapatid dahil alam niya ang paghihirap ng kanyang ina. Si Inang Elena ay nagtatrabaho ng walang humpay bilang isang magsasaka. Buong pusong nag-aalaga sa lupa upang mapakain ang kanyang pamilya. Ang kanyang mga kamay, matigas at paminsang makinis, ay nagpapatunay sa mga oras na ibinubuhos niya sa pagsasaka. Sa ilalim ng matindi at mainit na siklab ng araw, si Ana, ang panganay na anak, ay kakatapos lamang magtapos ng mataas na paaralan. Siya'y may pangarap na magpatuloy sa kolehiyo, umaasang makalaya sa siklo ng kahirapan na bumabalot sa kanyang buhay. Ngunit ang halaga ng matrikula at iba pang gastusin ay tila hindi kaya-kayang tumbasan, na nagpapaliit sa kanyang mga pangarap sa bawat araw na lumilipas. Si Ana, habang nagrereklamo ukol sa kanilang kahirapan, ay natugpuan ang sarili sa ilalim ng puno sa kanilang bakuran. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangangamba at ang bigat ng kanyang puso ay tila bumibigat sa bawat salitang binibitawan. "Naiintindihan mo ba, Inang?" tanong ni Ana. Ang kanyang tinig ay puno ng damdamin. "Paano tayo magtatagumpay kung patuloy tayong nakakulong sa kahirapan? Ang hirap-hirap na ng buhay at wala tayong magandang kinabukasan na naghihintay." Si Inang Elena, na nakatampad sa kanyang upuan, ay tumango ng bahagya. "Oo anak, alam ko ang nararamdaman mo. Hindi ko kailanman naisip na magiging ganito ang takbo ng ating buhay. Ngunit hindi tayo dapat sumuko. Kailangan nating magsikap at magtulungan para mabago ang ating sitwasyon." Hindi mapigilang pumatak ang luha ni Ana habang nagpapatuloy siya sa kanyang mga reklamo. "Parang isang pangarap lang naman na makapagtapos sa kolehiyo. Gusto ko sanang mabigyan ng magandang buhay ang aking kapatid. Pero paano kung hindi natin kayang pondohan ng kanyang pag-aaral?" Si Inang Elena ay yumuko at inabot ang kamay ni Ana. "Mahirap man ang sitwasyon natin ngayon, hindi ibig sabihin na walang pag-asa. May mga paraan, anak. Kailangan lang natin magsikap at magkaroon ng determinasyon na baguhin ang ating kapalaran." "Hindi ba't nakakapagod na rin, Inang?" sabi ni Ana, ang kanyang mga matay puno ng panghihinayang. "Palagi na lang tayong nag-aalala kung saan tayo kukuha ng panggastos para sa araw-araw na pangangailangan natin." Si Inang Elena ay ngumiti ng mapanagot. "Oo, nakakapagod. Ngunit hindi tayo pwedeng sumuko. Tignan mo ako, kahit matanda na't nangangailangan na ng pahinga, handa pa rin magsikap para sa ikabubuti ng ating pamilya. Hindi natin kailangang maging biktima ng kahirapan. Kailangan nating magsikap at manalig na darating ang panahon ng pag-ahon." Habang pinakikinggan si Inang Elena, unti-unting nawawala ang pagkamuhi sa puso ni Ana. Sa halip, napapalitan ito ng determinasyon na baguhin ang kanilang kinabukasan. Sa mga salitang narinig, natagpuan ni Ana ang inspirasyon na kinakailangan niya para harapin ang mga pagsubok ng buhay. Ang pag-asa'y bumabalot sa kanilang usapan at sa pagtutulungan, buo silang nagsusulong patungo sa liwanag ng kinabukasan. Isang gabi, habang si Inang Elena ay nakaupo sa porch,
tumitik sa mga kumikislap na bituin. Mabigat ang kanyang puso sa pangangamba. Nagdesisyon siyang gawin ang hakbang na magbabago sa takbo ng kanilang buhay. Nagpasya siyang ibenta ang maliit na lupaing kanilang pagmamay-ari, ang kanilang tanging pinagmumula ng katiyakan upang pondohan ang edukasyon ni Ana, kasama na rin ang isa nitong anak pa. Mahirap man at masakit, ay pikit matang ibinibenta ni Elena ang lupang napamahal nga sa kanya. Alam niyang marami siyang isasakripisyo, alang-alang sa kapakanan ng kanyang mga anak. It is now or never. Batig ni Inang Elena na ang sakripisyo ay malaki. Ang lupa ay hindi lamang isang bahagi ng ari-arian. Ito ay sumisimbolo ng kanilang kasaysayan at ikinabubuhay. Ngunit ang pagmamahal para sa kanyang mga anak ang nagtulak sa kanya at itinaguyod niya ang pag-asa na si Ana. Sa kanyang katalinuhan at determinasyon ay magbibigay daan sa mas magandang kinabukasan para sa kanilang lahat. Na may mabigat na kalooban, nagpaalam si Inang Elena sa kanilang simpleng tahanan. Nagtanim ng tahimik na pangako sa kanyang sarili na matutuklasan niya ang paraan upang malampasan ang mga hamon na naghihintay sa kanilang mag-iina. Si Ana hindi alam ang sakripisyo ng kanyang ina, ay labis na nagalak nang ipaalam ni Inang Elena ang balita. Luha ng pasasalamat ang pumuno sa kanyang mga mata habang mahigpit na niyayakap ang kanyang ina na may bagong damdaming pananagutan na gawing karapat-dapat ang sakripisyo nito. Sa kinikita mula sa pagbenta ng lupa, ipinasok ni Inang Elena si Ana sa isang kilalang universidad sa gitna ng maingay na syudad. Isa itong nakakatakot na pagbabago para sa ina at kanyang mga anak. Umaalis sa likas na kapantagan ng kanilang nayon patungo sa ingay at kaguluhan ng mga kalsadang lungsod. Ang buhay sa lungsod ay isang hamon para kay Inang Elena. Nagpaalam siya sa kanyang tahimik na buhay sa kampo at hinarap ang hirap. Nagtatrabaho bilang nagtitinda sa kalsada upang mabuhay. Ang kanyang mga araw ay puno ng masigasig na gawain. Nagtitinda ng mga kalakal sa ilalim ng mainit na araw. Tiyak na sinisigurong matugunan ang pangangailangan ng kanyang mga anak araw-araw. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi kailanman ipinakita ni Inang Elena ang kanyang pagod sa harap ng pagmamahal. Uuwi siya ng pagod, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Nagbibigay ng suporta at maingat na nakikinig sa mga pangarap at alalahanin ni Ana. Isang hapon, habang sila ni Inang Elena ay nag-uusap sa ilalim ng puno sa bakuran, biglang nagtanong si Inang Elena ng isang bagay na tila nakakatawa. Anak, paano mo naman nasabi na mahal tayo ng Diyos samantalang parang iniwan na tayo ng tadhana? Usisa ni Inang Elena na tila naglalabas ng kanyang pangangamba. Napakurap naman si Ana at biglang napasinghap. Inang, saan mo naman po nakuha iyan? Alam mo naman na andyan lang siya para sa atin. Palagi. Anumang oras. Ngumiti naman si Inang Elena. Bakit parang hindi ko ramdam, anak? Sa mga pagsubok na to, parang iniwan niya na tayo. Hindi napigilan ni Ana ang pagtawa. Inang, hindi ba't sinabi natin dati na ang Diyos ay nandito para sa atin sa hirap at ginhawa? Hindi naman niya po tayo iniiwan, lalo na't nagtutulungan tayo. Hindi po ba? Napangiti rin si Inang Elena, nahahawa sa tawa ni Ana. Oo nga anak, sabi nga ng matatanda,
Huwag kang mawalan ng pag-asa at huwag mo kalimutang umiti kahit sa gitna ng pagsubok. At sa simpleng pagtawang iyon, parang napawi ang bigat sa kanilang mga puso. Na-realize ni Ana na kahit gaano kahirap ang buhay, may mga bagay na mas kayang gawing magaan. At isa na roon ay ang tawanan at pag-asa. Isang umaga pagtapos ng masusing pagpaplano, nagdesisyon si Inang Elena na lumisan sa kanilang maliit na bayan upang magtrabaho sa syudad. Ang pangarap niyang mas mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak ang nagtulak sa kanya na gawin ito. Nang dumating ang araw ng kanyang paglisan, nagkatuwaan ang mga kapitbahay na nagbigay sa kanya ng payak na paalam. Ang maliit na komunidad ay nag-organisa ng simpleng pista para kay Inang Elena. Isang pista na puno ng kasiyahan at pagmamahal. Sa kanyang paglalakbay patungo sa syudad, dala-dala ni Inang Elena ang mga alaala ng masasayang sandali sa bayan. Ang kanyang mga mata'y puno ng pangarap at ang kanyang pusong giting. Handang harapin ang mga pagsubok na naghihintay sa kanyang hinaharap. Nang makarating sa syudad, agad siyang naghanap ng trabaho. Sa simula, ito ay hindi madaling gawin. Subalit sa bawat pagod at paghihirap, tila mas lalong tumitibay ang kanyang loob. Sa kabila ng mga bagong hamon, si Inang Elena ay nagtagumpay sa pag-aaral ng bagong gawain at pagtanggap ng mga pagbabago sa kanyang buhay. Hindi naging madali para kay Inang Elena na malayo sa kanyang mga anak. Minsan sa mga tahimik na gabi, namimiss niya ang simpleng saya sa kanilang tahanan sa bayan. Ngunit ang pangarap na makapagbigay ng magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya ang nagbibigay lakas sa kanya. Tuwing may biyahe pa uwi, puno ng saya at pagmamahal ang pagkikita ng pamilya. Ang mga yakap at ngiti nagpapalambot sa hirap na dala ng mga pagod ng mag-ina. Sa bawat pag-uwi ni Inang Elena, tila nagiging mas malinaw ang pag-unlad at pag-angat ng kanilang pamilya. Sa kanyang sipag at tiyaga, nakamit ni Inang Elena ang pangarap na itaguyod ang kanyang pamilya. Ang kanyang paglisan ay nagsilbing inspirasyon sa kanilang lahat na sa kabila ng mga pagbabago at paghihirap, maaaring makamtan ang tagumpay sa pamamagitan ng pagmamahal at pagtutulungan. Maraming salamat sa pagmamahal na ibinibigay mo, Ma. Wala ako dito kung hindi dahil sa'yo. Maraming salamat po dahil nandyan ka sa panahong kailangan kita. Ngayon, Ma, hayaan mong ako naman po ang bumawi sa'yo. Sambit ni Ana sa kanyang ina na hindi naman mapigilang mapaluha. Hindi ko kailangan ng kapalit. Masaya na akong makitang masaya ka at gusto mo ang ginagawa mo. Wala nang masasaya pa kapag alam kong gusto mo ang buhay na meron ka ngayon. Sambit naman ng ina ni Ana na si Elena. Masaya ako, Ma. Masayang masaya. Lalo na at ikaw ang dahilan. Maraming salamat, Ma. Sigaw ni Ana at mahigpit na niyakap ang kanyang ina. Totoo ngang sa panahon ng kagipitan, magulang ang unang masasandalan. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.